Okay, for today, I'm going to discuss how to create or design logo using Adobe Illustrator. Dito sa left side, this is the College of Industrial Technology logo po talaga. And itong nasa right side, ito na po yung nire-create natin or ginawa po natin ulit. Ginaya po natin or binuo natin siya with the use of Adobe Illustrator. And as you can see here are the layers na nagamit po natin para mabuo po itong College of Industrial or CIT logo. Okay? So, i-discuss ko po sa inyo isa-isa ulit na kung paano ko siya nabuo. So, let's start. So, of course, punta muna po kayo sa file. And kung ka-open nyo lang naman po, create nyo lang kayo. And then, i-rename na po ninyo CIT logo, for example, kung ano man po ang name ng project na ginagawa ninyo. CIT logo to na lang. And then, 4,000 pixels for width and height. Naka-RGB color. Pero kung gusto nyo for printing po yung ginagawa natin, so you can select the CMYK. Okay, so for the meantime, I'm going to select the RGB color. And then, pag okay na po, click nyo lang po si create. Okay, so this is our artboard. At ito po yung gagayahin natin. Ngayon, para hindi na tayo pabalik-balik, punta na lang po kayo dito. Punta kayo sa selection tool, tapos i-drag ninyo papunta dito. Okay, so para mapunta siya dito sa artboard natin. Okay, so usog lang natin siya ng konti. Usog ko lang siya ng konti. Okay, so ang una natin gagawin, marami kasi nagpa-approve ng draft na kagaya nito. Kagaya nitong gear type siya na logo. Emblem pero, pabilog pero may mga gear or may mga points, may mga corner dito sa paligid. Okay, so what I'm going to do, no, hindi tayo magpe-pen tool, hindi nyo po kailangan isa-isahin yan, ganyan, or i-drawing, no. Ang gagawin po natin ay, nabura ko, wait lang. Gagamit tayo ng star tool. Tapos, iayusin lang po natin yung corner para magmukhang ganito. Kasi kapag star tool lang, okay, so ganyan lang siya. So paano siya magiging gear type mamaya? Lagyan nga natin siya ng mamaya na pala. Okay, so ganyan lang po siya. So 14 yung points na nilagay ko kasi kung bibilangin po natin itong mga points dito, itong mga corner na to, 14 po. 14 din. So 14 din po inilagay ko dito. Then, after nyan, select sa star tool. Tapos, punta kayo kay direct selection tool para lalabas itong sa corners. And then, you can adjust po yung kanyang corners. Okay? So, hindi na siya mukhang patulis, pero click nyo pa rin po itong live corners, tapos pumili kayo na kung anong klaseng corner. So, ganito ba yung kailangan nyo or ganito. So, sa atin, ito po yung kailangan po natin, and you can still adjust the radius, no, according to your preference. Okay, so sabihin na natin 90, no? 90 px. Okay, meron ding rounding. So, ito bang medyo absolute or itong medyo relative? So, for our case, dito tayo kay absolute. Okay? So, gear type na po siya, no? Ang susunod na gagawin po natin is lalagyan natin siya ng stroke na color and then yung kanyang pinaka-background color. Ngayon, hindi nyo po kailangan na mag-adjust okay, ng kulay, na manghula-hula po ng kulay. Okay, so hindi po natin kailangan gawin yan. Meron po tayo ditong eyedropper tool. And then, isa-select nyo lang po yung kulay. Itatapat nyo lang yung eyedropper tool na to doon sa kulay na gusto po or ginagaya ninyo. And then, ayan na siya. Okay, so hindi nyo po kailangan mag-adjust ng kulay. No? Select nyo lang po ito. Especially kapag meron po kayong mga pinaggagayahan na. Okay, pag meron kayong pinagagayahan, so kagaya ko, gagamitin ko itong si eyedropper tool para hindi na po ako magtansya-tansya ng kulay. Okay, so lagyan natin siya ng stroke. Okay, and then, gamitin ulit po natin ito. Hindi siya napupunta doon. So, kapag ganun yung case, ganito na lang po ang gagawin natin. Eyedropper tool, ayan. And then, wait lang. Dapat dito kasi siya. Ulitin na lang po natin. Ayaw niya susunod. Okay?
Click ko na lang siya sa outside. Tapos, pupunta ako kay eyedropper tool. Ayan. And then, ikakopy ko na lang yung kanyang color code. Okay. Tapos, isaselect ko po ulit itong object. Then, pupunta na ako dito kay stroke. Tapos, ipapaste ko na lang. Ayan. So, meron na tayong stroke. So, pwede po nating lakihan yung point para makita. Okay. Hula-hula tayo dito at hindi natin tansya-tansya. No, basta magmukha siyang logo ng CIT ang gagawin po natin. So, okay na yan. Ilang point yun? 28. 28 points. So, meron na po tayong gear type, no? So, ganyan siya kasimple. Now, susunod ang gagawin po natin is itong, ano ba? Ito na lang munang circle sa gitna. Okay, para matansya natin mamaya kung paano natin ipapwesto itong text. Okay, so, yan po ay, mabalik na naman po tayo dito. And then, ellipse tool. Ayan, so nakikita ninyo kapag dinadrag ko para makuha ko yung shape. Hindi absolute or nababago-bago yung shape ng itong shape, ellipse tool na to. So, ang gawin ninyo, press po ninyo yung shift. Ayan, kita nyo? Nung impress ko yung shift, naging firm na siya, na circle. Okay? So, yan yung circle po natin. At ang kulay niya ay, di natin alam kung anong eksaktong kulay niya. Navy blue siya pero may pagka-dark. So, select nyo lang po ulit sa eyedropper tool. Ayan na siya. Okay? So, ayan na po yung kanyang kulay. Nalagyan pa ng Hindi. So, walang stroke. Okay? And then, adjust natin. Press ninyo yung shift para hindi po nababago yung kanyang shape. Center na lang natin. So, usually may nag-i-snap naman. Ayan o, hindi na siya madrag sa gilid. Nag-i-snap siya kapag tayo po ay nasa center na. Okay. So, meron din siyang, wait lang. Patay na ba? Patay na yata. Okay. Meron din siya class na stroke dito. So, lagyan po natin siya ng stroke. Okay. Select muna po natin yung kulay ng stroke. So, usually, ganyan yung ginagawa ko. Kinaka-copy and paste ko na lang po yung code. And then, select natin ulit yung object na lalagyan natin ng stroke. Double click, Ctrl V, paste natin. Then, okay. So, lakihan natin. 28 yung ginamit natin kanina. So, gayahin na lang natin. 28 na rin yung kanyang size nung stroke niya. Okay. So, yan na po. Susunod ay lalagyan po natin ng College of Industrial Technology. So, as you can see, dito sa layer 1, nandito yung pinaka-path. Okay, nandito yung pinaka. Pwede natin i-rename yan. Pwede nyo sabihin na this is the gear na background. Ito naman po yung kanyang center. Control D. Sorry. Kanyang center circle. Ayan. So, para hindi tayo nalilito-lito. Kasi later on, kagaya nito, ang dami na pong layers. So, mas maganda, maging habit po ninyo na i-rename yung mga kada layer. Okay? So, susunod ay lalagyan natin siya ng College of Industrial Technology na text. So, paano natin magagawang ganito? Okay, pabilog siya dito. So, ang gagawin ko ay, let's see kung paano natin siya gagawin. I think, i-duplicate ko to. Kasi ito yung magiging pattern natin. Copy lang po natin yan. Then, paste nyo lang dyan. But this time, wala siyang kulay. Sige, lagyan ko muna siya ng color na sa stroke ng puti. Kasi mag-overlap siya mamaya. Kikita pa. So, medyo maliit. Okay, so dito ko siya ilalagay. Kapatong po nito. Kaya inuna ko itong nasa center para meron akong basis later. Okay, center circle.
Okay. CIT. Rename natin siya. And then, gagamit ako ng scissor. Kasi, hindi siya buo. Ano? Ibig sabihin, lalagyan ko siya ng text hanggang dito lang. Kasi yung PRMSU, another path na naman po yung gagamitan natin. So, gamitan natin siya ng scissor. Tapos, yung kanyang path, tansya na lang po ito ha. Saglit. Okay. Ito siguro. At, tinatansya lang natin siya. And, siguro dito. Okay. So, select natin ito. Kasi ito yung gagamitin po natin. And then, punta tayo dito kay type on a path tool. So, ito yung ellipse tool na i-duplicate natin kanina. Yun kasi yung magsaserve as our path. So, yung scissor ko siya, cut ko siya. Kasi ang path na gusto ko is dito lang hanggang dito. Kasi itong path na to mamaya, yan naman yung gagamitin ko para sa text na nandito sa baba. Mahirap kasi mag-rotate. Hindi, kapag nilagay ko dyan yung PRIMSO, nakabaligtad siya, kagaya nito. Okay? So, type on a path tool. So, dito. Ang liit ng text. Anuhin natin, i-adjust muna natin ng very light yung nakikita. Saglit lang. Feeling ko kailangan, hindi na. Okay, so College of Industrial Technology. Okay, and then, click natin tong direct selection tool. Control plus para makita po ninyo yung para ma-zoom, zoom in. And then, click lang po natin yan para ma-adjust natin. Di ko ba nasama yung College of Industrial? Kasama naman. Saan na siya? Ano itong nasa likod? Saglit nga. Feeling ko kailangan ko itong burahin. Pero nabura din pala yung circle. Magkasama ba sila? Ilak natin nga to. Kasi sumasama sila. So, ito lang kailangan natin. Yan, so para hindi na sila magalaw-galaw, pwede nyo ilak. Okay, meron akong mali. Na-cut ko din ito. Dapat yun lang. Wait lang, ulitin natin. Dapat hiwalay ko pala to. Saglit lang. Ilabas natin muna siya. Sumama na siya dito. Sorry. Or ito. Ayun. Nag-merge na siya doon. Sige, mamaya na lang natin siya ipasok sa loob. Kasi nasasamang nakakat yung Nasa-select ko siya. Control minus naman. Para ma-zoom out. Then, ito. Palitan ko yung kulay ng stroke. Kasi hindi ko na makita. Alisin ko na lang mamaya. Okay. Kita ko na ba? Ayan. Nakikita na. So, gamitin natin yung scissor. Dito. Okay. Dito. Tansyometer tayo. Ayan.
And then, di ko naman kasi kailangan yan. So, pwede ko na po siyang alisin or i-delete. So, dito lang sa path na to ako mag-create ng, dito ko lang ilalagay sa path na to yung College of Industrial Technology na text. So, syempre, so magte-text ako sa, maglalagay ako ng text sa path. So, pipiliin ko yung type on a path tool. And then, type natin. Ang liit. Adjust natin agad yung size at para makita natin. But, 200. Okay, so pwede na. Hindi, 150. Masyado malaki yan. 150 px. Okay. College of Industrial. Tingnan nyo na wala siya, di ba? Hindi siya kumasya doon. Punta kayo dito kay Direct Selection Tool. Tapos, adjust nyo siya. College of... Kasi dapat hanggang dito siya. So, adjust pa natin yung size. Palitan din natin siya ng ano. Ano ba yung... Hindi ko nakalimutan ko na kung anong ginamit ko dito. Wait nga lang. Kung anong font to. Kakalimutan tayo. Copy ko na lang. Alam ko yung bold ko yan. So, wait lang. Paste natin. Then, hindi siya regular. Okay. Default. Parang bold yung ginamit ko dyan. Ayan. Then, adjust pa natin yung size. Hanggang ma-cover niya yung buong College of Industry. Mali spelling ko Technology. Sige, adjust natin yung size. Hanggang ma-cover niya lang itong basta natin konti. Yan. So, hanggang ma-cover niya lang po ito. Ayan. And then, ang kulay niya ay kulay puti. Ayan, pwede na po natin siyang iakyat sa taas. Pwede na natin siya iakyat sa taas. And then, 5. Saan ba yung ginamit ko dito? Tapos, punta tayo sa type. Type on path. Tapos, type on path options. Ilagay natin siya sa descender. Spacing auto. Ayan. So, ayan. Descender para medyo tumaas siya. No, hindi siya doon mismo align doon sa path na ginamit po natin. And then, double-click nyo lang yan. Control-A. And then, palitan po natin ng kulay yung ating text. And at the same time, meron siyang stroke. Meron siyang stroke color. Sige, lagyan natin. Eyedropper tool. Pero for sure, ganito lang din po yung kulay niya. Masyado kasing maliit eh. Hindi ko siya matatapat. Testing natin. Ayun, masyado maliit yung color ng stroke. Pero magkakulay naman siya ng stroke nung gear. So, yun na lang din yung gagamitin natin. Kopya. Kuha ba? Okay. Copy-paste na naman po natin. Kung isa lang naman po yung kulay na ginagamit ninyo all throughout or dalawa lang, pwede nyo na pong i-save yan sa notes ninyo para hindi na kayo eyedropper tool ng eyedropper tool. And then, select na po natin yung lalagyan natin ng stroke color. Control-A. And then, paste. Okay. So, nakikita ba siya? Dagdagan natin. Siguro mga 10 points. Ayan. So, okay na. Pero parang mas malaking, bawasan natin stroke color. Point ng stroke. Siguro mga 7. Pwede na yan. Ayan. So, meron na tayong College of Industrial Technology. So, next naman is yung PR, MSc. So, kung kanina incut lang natin siya hanggang dito, ayan siya.
So, mamaya naman, ikakat naman po natin yung maliit mamaya, then doon tayo gagawa ng pat. Okay? So, duplicate ko lang po ulit ito. Control C, Control V. Ayan. And then, dito ko ilalagay si PRMSU. Okay. So, dito kasi yung CIT. Ayan. Then, gagaya nung ginawa natin kanina, sa labas muna natin siya isi-scissor, pero alisin natin yung kanyang background color. Mali. Then, lagyan lang natin siya ng ayan, maliit lang na point. 5 points. Yung hindi masyadong visible. Sige. And then, natanggalan ko ba siya ng ano? Tanggalan natin siya ng sorry. Okay. So, kalimutan ko na kung gano'n siya. May papato. Super liit. Sige. Scissor ulit. And then, dito sa part na to, ito lang isa-select natin. And then, scissor. Tapos, from here, endpoint of a path. Endpoint ng path. Dami ko na tuloy na ilagay. Okay. Naselect ko na pala. Scissor. Meron na siya. Okay. And then, selection tool. Ang buburahin natin this time ay itong nasa taas. Kasi ito lang po yung kailangan natin. Hindi natin kailangan yan. So, dito tayo mag-draw ng text path. Dito naman sa baba for the PRMSU. Okay. So, again, type on path tool. Okay. So, PRMSU. PRMSU. Nandyan lang siya yan. Pero hindi lang natin siya makita kasi nandito siya sa gilid. So, ayusin natin. Direct selection tool. Sub natin. Nakikita ninyo pabaligtad siya. Punta tayo dito kay type. Type on path. Tapos type on path options. Tapos flip nyo lang. Tapos descender din siya. Then click OK. Ayan na siya. Bumaligtad na siya. Direct selection tool. Hindi ko makita yung path niya. Baka nasa baba. Hindi makita ang kanyang path. Okay. Type.
type on path options, flip. Lagyan mo natin siya sa baseline. Yan, so flip natin siya para mabasa pa rin yung PRMS at magaya natin dito sa baba. Ngayon, palitan natin siya ng kulay. Okay, select lang po natin. Again, this is color, white. Then, press OK. Tapos, hindi na siya makita. So, ilagay na po natin siya dito. So, i-pwesto natin siya. Ayusin natin. Then, lagyan natin siya ng ano. Spacing. Pantay lang natin siya. Delete natin itong font. Then, hintayin lang natin siya. Okay na yan. Okay na yan kasi lalagyan pa natin siya ng circle dito ng bilog dito sa gilid mamaya. So, ayan na. And then, hindi pa natin nalalagyan ng stroke. So, check natin. Ilan ba yung nilagay? 7 point. Tapos, ang kulay ng stroke ay copy lang natin ulit. Then, paste natin dito. Okay. Tapos, 7 point. Yung ilagay natin. Enter. Okay. So, now, lalagyan natin pa rin. Dito pa rin sa layer na to. Ayan siya. Ditong maliit na bilog. Shift. Tapos, ang kulay nito ay puti. Tama. And then, ang kanyang kulay, 7 point. Okay. Copy yan. Lagyan natin. Copy natin dyan. Ang laki ng bilog. Dito natin konti. Duplicate lang natin. Then, lagay natin dito sa pila. Ayan. Okay na yan.
Sige. And then, next po na gagawin natin, dito tayo sa loob nito. Okay. So, sa loob nito, lalagyan natin siya ng, ito, babakatin ko na lang dito. Ito, sorry. Hindi ko na ano. Babakatin ko na lang yung CIT dito. Kasi kakopy ko na lang siya dito. So, gagamit tayo ng pen tool. Plus. Okay. Pen tool. Here. Lagyan natin ng, huwag natin lalagyan ng background. Pero lagyan natin ng kulay puti para makita natin. Sige. Ayan. Okay. Ayan. Tapos gagamit ako nitong curvature. Ganyan lang natin. Hirap kasi mag-curve eh. Ayan. So, ganun lang siya kadali. Hindi nyo na kailangan na tawag dito. Parang may ginagawa natin. Ganyan. Ganyan. Tapos yung iayos-ayos. So, gamit na lang kayo ng curvature. Okay. And then, next. To maybe dito sa ano. Hindi. Or dito na lang. Tapos ganyan. Tapos dito. Tapos gamitin natin ulit tong curvature para dito sa baba. Yung. Okay. Ito ba? Parang hindi ko naiayos. Okay na yan muna. Ulitin ko nga. Hindi pantay eh. Sige, pen tool. Kailangan talaga zoom na zoom. Sige. Yan. Pa rin niya nakukuha yung dulo. Hindi pa rin niya talaga nakukuha. Ba't ganon? Nagduduling ba ako? Kung talagang hindi lang siya pantay. Sige, okay na. Ayan, medyo mataas ng konti. Ayan. Tapos yung pag may mga curve na ganyan, dito lang kayo sa may point para mahila nyo mamaya. Dapat dito. Kung saan mag-i-start yung curve. Yan. Tapos dito, curvature. Lagay nyo lang dyan. Hilahin nyo. Yan. Okay na yan. Tapos ito naman sa loob. Tayo start. Yan. So, ganito natin ginagamit si curvature. Dapat marunong lang kayo maglagay ng mga endpoint natin. Ang core points. Ito mo, hindi na naman pantay. Pero okay na yan. Hindi pantay. Kaya hindi siya ma-curve. Ulitin natin. Mag-delete tayo ng anchor point. Tingnan natin kung ma-curve natin siya.
Ayaw niya. Lapit na sa side. Ulitin ko na lang. Pag naboboard na kayo sa ginagawa ko, ano nyo na lang, i-forward nyo na lang. Okay, kung saan mag-i-start yung pag-curve, doon siya nilalagay. Hirap kasi masyadong maliit. Yan. Yan. Yan, curvature. Ito muna sa taas. Okay. Slightly curve lang naman ito. And curve natin yung ilalim. Curve natin ito. Hindi pantay ang curve point ko kaya hindi nagpapantay yung curve. Pero okay na po ito. Okay na yan. Sige. Next dito tayo sa letter T. Hindi naman masyadong mahirap to. Kasi, okay. Medyo, hindi ko alam kung sinadya ito. Medyo slightly curve. Gamitin na lang ulit natin ng curvature. So, ganito gumamit ng pen tool. And curvature, especially sa mga curve. So, mas madali siya. Compared yung mano-manuhin mo siyang lagyan ng curve. Yan. Tapos na. Okay. Then, next natin. Ito medyo mahirap to. Dito ako natagalan kanina. Pen tool. Ulit. Hindi umuubra yung aking curvature dito kanina. Okay, pen tool ko na lang siya. Alt. Para maibalik natin dito yung anchor point. Oops, mali yung lagay ko ng anchor point. Alt. Balik natin. Kung siya masyadong pinapantay, may sarili akong design. Mali yung pesto mo kayo. Kanya-kanyang design to. Basta magkamukha. Yan natin. I-refine lang natin konti. Let's see. Yan, so pwede na yan sa akin. And then, ito-duplicate ko na lang siya. And then, punta tayo dito sa properties. Tapos, ano natin siya? I-flip. Kasi, oops, mali na naman ang nagawa ko. Okay, ganyan siya. Nalagay ko na siya. Wait lang. May nauusi ako dito. Curve lang natin siya na very light. Okay. Pwede na yan. Okay, tapos next, ito naman. Tingnan nga natin kung uubra ang ano dito. Curvature. Oops. Okay. Oh, pwede. Konting uso. Pwede. Okay, wait lang. Meron siyang dito curve dito.
Okay na yan. Okay? So, saselect natin itong tatlo muna. Itong CIT muna. Lagay natin siya dito. Lagay na select ko. Ito lang. CIT. Then, sama na natin nga ito. Okay, lagay natin siya dito. Shift. Group natin para ayan, group. Para mabilis natin siyang sorry. Adjust natin. Center natin. Ganyan ba siya? Tingnan natin nga. Liit lang yung spacing. Tapos natin konti. Okay. Then, lagyan na natin siya ng color. Kalimutan ko na naman yung kanyang kulay. Ayan. CIT. Nagkapare-parehas na sila. Sorry. Then, ito ay ungroup ko nga muna. Ito ay navy blue kasi. Okay. Ang kulay nito ay orange. Same dito sa maliit. Okay. Then yellow. Tapos meron silang stroke kulay blue. Kita nyo ba? Merong stroke na blue. Masyado maliit. Hindi ko makuha yung kulay niya. Sige. Kaya natin to. Kunin yung kulay. Select muna tayong any. Yun. Then copy na lang ulit natin. Paste. Nakita ba siya? Hindi. Sige. 7. Visible ba? Control plus. Ayan, kita naman. Medyo 10 natin. Para medyo kitang-kita ng konti. Same dito. Paste natin yung kulay. Then 10. Enter. Dito rin. Meron ba yung I? Wala. Wala daw. Sige, ito na lang letter T. Okay, then size 0.10. Yung flame ba meron? Wala naman. Okay. So, next na gagawin po natin, so ayan na siya. Lapit nang matapos. Ay mag-group ako ng layers muna. Okay, so ito. Ayan, CIT na yan. Lalabas ko lang siya sa layer.
And then, group ko lang siya. Merge natin, tapos ibalik natin siya ulit dito. Tapos pag in-click mo yan, okay, yan yung ano natin, flame. Okay, so sa ilalim ng flame, andyan siya para mabilis natin makita. Ito namang CIT next. Shift para to select natin. Tapos select nyo ulit yan. And then, merge selected. So ito na yung CIT natin. Balik lang natin siya ulit sa layer 1. Ayan. So, what else? Ano ba to? Mga bilog. Mag-rename kayo ha. Circle. Left or right? Right. Double click lang. So, syempre, ito yung left. What's this? Okay, Primso. Okay, so ito yung Primso. Ayun, pagsamasamahin natin sila. And merge selected. Balik natin siya ulit. Para alam ko na ito yung sa Primso. What's this? CIT College of, ayan na. Kahit hindi ko na tapusin yan. And then this is the inner circle. Ito yung pinaka-frame natin. Pasayaan nyo na yan kasi ano lang naman to. Ginagaya natin. So, ayan na, na-rename na natin. Yung next na gagawin po natin is ito. Hindi ko na iisa-isahin itong icon na to kasi marami naman pong nada-download online. Online na mga na mga free icons na pwede po nating ilagay dito. So, nag-download lang din ako ng mga icons na ilalagay ko po dito. Okay, so far mukha naman na siyang logo ng CIT may na tayo, nasa 80% ng kasi marami pa to. Okay? Yan lang pero marami pa yan. Sige. So, ang next na gagawin po natin is maglalagay tayo, siyam to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na circle dito sa upper part. So, gagamit ako ng ellipse. Ulit. Shift. Okay. And then, i-red tayo. Para lang madali siyang makita. Hindi na natin kailangan yan. Papatong ko siya dyan. Pa-size ba? Pa-size natin. Okay. So, ilalagay ko lang siya ulit outside. And then, maglalagay tayo ng maliliit na circle. Ganyan siguro. Isang kulay niya is wala naman siyang background. Wala naman siyang stroke color. Lalagay ko siya dito sa center. Bukan ko mag-work itong ginagawa natin. And then, shift. Tapos, punta tayo dito kay rotate. And then, 20 degrees. Tapos, yung okay ko ba? Wait lang. Command T. Okay. So, copy lang natin, Control D para ma-duplicate. So, ang kailangan natin is siyam. Para hindi na po, mahirap kasi mag-ayos-ayos.
So, kumuha kayo ng pot, since pabilog yan, kalahati lang ng circle yung kailangan natin. And at the same time, kailangan, para pantay-pantay yung, sinusundan niya kasi itong pot na to. Okay? So, kailangan natin ng siyam, tatlo na, Control D, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so kailangan natin ng 9. And then, burahin lang natin itong pot na nagamit natin. Meron na tayong siyam na bilog. So, again, ang ginawa ko, nag-insert po ako ng ellipse na tool kasi kailangan ko itong ellipse tool na to, ito yung susundan ko na shape or na path para dito sa mga circles po na ito. And then, ginamit ko si rotation tool. So, nilagay ko muna yung isang maliit na bilog dito. In-select ko yung circle, tapos in-select ulitin natin ha, para makasunod. Okay? So, gumamit tayo ng ellipse tool. Tapos, ellipse tool para sa maliit naman. Show natin kulay blue yan. For example lang. And then, nilagay natin siya dito sa center. Tapos, select mo yung circle, then shift, select mo ulit yung path na gagamitin mo. Then, click nyo tong rotation tool. So, ang angle ay 20 degrees. So, pwede nyo naman i-adjust yan, depende sa layo or lapit ng mga circles. Pero ako, 20 degrees yung ginamit ko. And then, copy. So, nag-duplicate na siya. And then, Control D, ayan. Okay. So, ganyan lang siya. Para hindi nyo na po kailangan na manumanuhin na isa-isahin ilagay yung mga circle dito sa paligid. Okay. So, hopefully nakuha. Dami natin buburahin. Okay. Select natin to. Lipat na natin ng pwesto. Balik na natin sa taas. Then, i-group natin para mabilis pong maayos. Rotate. Okay. Lagay natin siya dito. Parang laki ha. Adjust na lang natin. Mali. Shift. Para ma-adjust natin. Isa na yung mga circle na yun. Siya na ilagay. Okay. Nasa frame siya nakalagay. Yung mga circle natin. Dapat ito ay nasa top. Yan, para nakikita siya. So, ganun lang naman po yun. Kung gusto nyong nakikita, kasi kapag nasa ilalim yan, hindi siya, natatabunan siya ng mga other layers sa taas. So, kung gusto nyo na visible siya, ilagay nyo lang po siya sa top layer. Top part. Okay. And then, group naman siya. Ito na yung mga majors natin. Pantay ba? Dapat malapit siya sa C. Group naman sila. Shift. Baba natin konti. Sub natin konti. Tansya lang tayo muna. Okay na to. Medyo mababa siya. Feeling ko maliit yung mga circle na nagawa ko. Pangit naman kung ganyan. Para malaki. Sige. Sub natin. Circle pa ba siya? Oops. Hindi. Sub. Yan. Mukha pa naman siya circle. Baba natin ito. Okay na yan.
Okay. Okay na 'to. Wait lang natin konti. Mas mataas na. Sige na, okey na 'yan. Then, lalagyan ko muna nitong mga icons na 'to, hindi ko na siya mamanu-manuhin, ungroup ko lang. Then, select nyo 'yan, tapos hindi tayo magpapatong ng image dito. Ipapasok natin mismo yung image dito sa loob ng circle. So, to do that, click nyo 'tong draw inside. Tapos, select nyo 'tong circle na paglalagyan ninyo. And then, file, place. Tapos, select nyo po yung icon. Then, place. Tapos, i-drag nyo yan. Ayan na siya. Okay? Then, adjust na lang po ninyo. Shift. Shift lang para hindi mabago yung itsura nung ano. Ayan. So, ayan siya. Nasa loob siya nung mismong circle. Wala siya sa labas. Hindi siya nakapatong. Belong siya dito sa ano na to. So, ayan o. Belong siya. So, kapag igagalaw mo yan, dalawa silang gumagalaw or sumasama siya. So, sumunod, ito po ay in-download ko lang online, mga icons. Kaya hindi talaga siya 100% magkamuka. Then, ulitin natin sa lahat ng shape. Then, select. Then, file, place. Ano yung sumunod? iMac. Yan. Drag nyo lang. Then, double-click nyo. Select nyo. Shift. Para hindi nababago yung itsura ng shape natin. Hindi ko na masyadong perfectin ang Then, okay na yan. Sumunod, after ng iMac, ito, hammer. Sige. Yan ulit. Then, file, place, napit yung hammer. Ito yung hammer. Duduling na ako, alas 12 na kasi. Double click to resize. Shift. Hindi ko na siya masyadong aartehan. Basta ganito. Ganito siya gawin. Then, double click sa labas. After nung hammer, itong electrical. Okay, select nyo lang ulit. Select ulit. Then, file, place. Ito. Place. Then, drag. Oops. Make sure na ang nakiklik po ninyo yung yung icon, hindi yung circle. Mababago yan. After nitong hammer, ay electrical. Squall ba yan? Ganun lang. Paulit-ulit lang. File. Wait lang. Select nyo muna. Then, file. Place. Magkamukha lang. Maraming mga free icons. Para hindi nyo na po manumanuhin na i-gawin. Okay lang po yan. Basta free yung mga icon ha. Then, after nun, parang pang electrical din ulit yun. Then, ito ba yun? Then, drag. Oops, mali. Double click ko na lang para sure. Then, susunod dito. Pang dressmaking. Then, file, place. Na yung machine natin. Ayan. Double click ko na lang para sure. Okay.
Then lastly, yung tornilyo, screw. And last. Yung tornilyo. Ah, hindi. Parang kulang. Sabi na eh, kulang nga. Kulang. Kasi wala yung food tech. Siyam dapat to. Uulitin ko pa ba? Hindi na. Nakulangan ako ha, pero nagawa ko naman siya yan dito. Ito siya. Pero hindi ko na uulitin. Kasi isa-isahin ko siya ulit. Pero siyam. Ganun lang din sa ginawa ko, no? Control D, duplicate after nung sa rotation. So, screw na lang ilagay ko dito. Hindi ko nabilang yun ha. Kaya sabi ko pala hindi naka-center yung isang bilog. Kasi supposed to be center yung isang bilog dyan. Sige, hindi na. Hindi ko na uulitin. Okay na yan. Then, file, place. Lagay ko na lang tong food tech. Yan na natin isama yung isa. Kaya pala sabi ko hindi siya nagsi-center. Dapat center yung Hindi ko naman binilang. Yan, akin na yan. Sige. Tapos gawin na natin itong parang, ayan, yung race. Okay. So, OC ako dito, hindi pantay. Tanong natin siya. Tapos, gawin na natin itong mga race. So, dito ka gagawa muna. Yan, para ma-identify mo kung yun talaga yung gagawan mo. So, select mo lang yan. And then, pen tool na lang yung gagamitin ko. Okay. And then, click mo to. Tapos, arrange. Lagay mo siya sa harap para matakpan. Baba natin konti. Rotate natin ng konti. Kasi sa original, pantay siya. Ayan. So, bahala na ako dito. Basta magaya ko na meron siyang ganyan. And then, kakopy ko lang ito. Tapos, ipipaste ko siya dito sa susunod. Diba, ito yung sa car. Tapos, dito naman ako sa Mac. Paste ko lang siya. Para, tama pa. Nasaan siya? Okay. Saan to? Sa layer 1 siya pa. Lagay natin siya dito. Sa may Mac. Lagyan natin siya sa top. Para nakikita siya. Copy natin ulit. Tapos dito natin siya i-paste. Mismo. Pupunta kasi siya sa ilalim ng tapos punta kayo sa properties. Then, ayan.
Rotate nyo lang. Okay. Tapos, arrange, bring to front. Then, same dito. I-arrange nyo na lang siya per layer, ha? Where's this one? Saan siya nakalagay? Sapat ng... Tama lang. Tama lang. Tapos, copy na natin siya ulit. Lagay natin siya sa may Mac. Oops, saan ang Mac? Dito natin siya ilagay. Then, properties. Rotate natin. Tapos, medyo paslan siya ng konti. Maturo dyan. Then, medyo maikli. Then, click natin yan. Arrange. Bring to front. Okay. Copy lang ulit natin siya. Dito siya sa may dressmaking tool. Place natin dyan. Okay. Then, properties. Rotate. Pwesto natin. Right-click. Arrange. Bring to front. Copy lang natin ulit. Dito naman, medyo ayusin po natin. Sorry. Okay. This time, medyo mas maliit din siya ng konti. Okay. Then, bring to front. Copy-paste natin. Lagay natin siya dito sa may electrical. Ito ba? Tama. Okay. Duplicate. Then, properties. Flip. Or pwedeng ito arrange natin, send backward. Select lang po. Layers. Yan, saan na siya yun? Naisa na. Okay. Oops, nasaan siya? Delete ko lang. Dapat dito kasi siya nakalagay. Oops, dito. Copy natin. Ito ba? Saan na siya? Ulit. Nakakalito pag maraming layer, tapos hindi naka-rename.
Where arrange into font. Ayan na. Then last part, pwede na kayong ano, no, actually kahit hindi siya last part, pwede na rin ninyo direkta na habang ginagawa ninyo is i-rename na po ninyo agad yung mga layers po natin. And here are the ano, tawag dito, duplicated copy of the College of Industrial Technology logo. Nagkulang lang ako ng isang ano dito, ng isang circle. Pero ito siya. Okay, i-zoom out ko para makita po ninyo. Nakuha ko naman siya ng 90%. Shift. Yeah. Ayan. So, andito sa left, yung original na logo ng College of Industrial Technology at yung nasa right this time. So, yan naman po yung duplicated logo ng college, ng ginawa ko po ngayon. Okay, so it's kind of look similar, no? Hindi halatadong peke yung ginawa natin, ano. Pero ayan na po siya, and that's how you create or design logo using Adobe Illustrator. Okay, nagkulang lang ako dito, pero ito yung na-recreate ko kanina. But this time, ito ay ano naman, kompleto. Hindi ko nabilang yun kanina. And yung mga icons na gagamit po natin, again, reminder lang, pwede kayong gumamit, pwede kayong mag-download ng free. Kasi kapag iisa-isahin ko pa po yung i-recreate, maubos po yung baka 5 oras na tong recording ko. Ayan. So, that's it for today. I hope you're ready to create your CIT logo, the recreated copy, or the recreated copy, yung new design of the College of Industrial Technology na kayo po mismo yung nag-design nyo or nag-design. Okay? So, this where ends my presentation. Thank you so much. Mahaba-haba po ito.